Kakapasok lang, grabe to, breaking news, VP Sara na booking na planong tanggalin Tambaliza PBBM Aimee. Ayan, syempre itong balita ang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Papansin mo talagang ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, Parang si Attorney Harry Roque yung boses na to. Ay panay ang banat ngayon kay BP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. At ang balita ko nga, dun sa aking mga kasama dati sa Kongreso na ngayon ay mga bossing dyan sa Kongreso dahil sila yung mga third-termers, abay mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. No? Well, alam nyo talaga, double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali nyong i-impeach yan, unang-una alam nyo naman mahirapan yan sa Senado dahil lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman? Para sa akin yung impeachment, di ba, parang gusto tanggalin si VP Sara. Medyo abante natin ng konti, medyo hinlitrato kasi. Parang abante natin ng konti. Aakto ang Senado sa isang legal issue na... Ayan, dito tayo sa magandang video. Ayan, kasi parang yung impeachment sa akin is hindi naman makatarungan na i-impeach siya. 'Di ba? Anong kasalanan niya? About ba dun sa confidential fund? So confidential fund na ganun-ganun, 'di ba? Sko naman. Para tayong nagbubulag-bulagan na lang. 'Di ba dahil sa alam natin na pangarap talaga siyang mawala. No? Kasi siya ang isang matinding tinik sa lalamunan si VP Sara. Kasi kung hindi siya mawawala, maraming mawawala ng pag-asa. Kung sakasakaling matuloy ang pagtakbo niya, malay mo biglang tumakbong presidente to, paano na tayo? Marami siguradong maaapektuhan dyan. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Napakaraming maaapektuhan dyan. Lahat ng mga nagbaliktaran at lahat ng mga bumabanat sa kanya is maaapektuhan talaga. Kaya pine-prevent nila na para makabalik siya. No? Na para manalo siya pala bilang presidente. Diba? Yun yung nagiging threat. Ngayon, kung i-impeach siya, hindi makatarungan yung ganun. Kasi wala akong nakikitang ibang kasalanang ginawa niya . Diba? Hindi naman ka-impeach, anong iaano niyo sa kanya? Diba? Plunder, ganun ba? Ganyan. Sko naman. Mariosep. Paulit-ulit na lang natin pinag-uusapan yan. Yung about doon sa mga pondong inaano niyo sa kanya. Sko naman. Kayo nga dyan diba? Bakit tayo yung pag-usapan yung tungkol sa kanya? Alam naman natin kasi lahat ito dahil doon sa takot sa kanya. Dahil siya yung nagsisilbing ang tinik sa lalamunan. Diba? Kasi kapag nawala si VP Sara, is maaari silang magtagumpay. Pero para sa akin, hindi maganda yung ganun. Hindi kayo sports. Diba? Hindi kayo sports. Kasi talagang minsan nakikita natin, katulad kay FPRRD, kay Leni Robredo, is talagang binabanatan ni Robredo si FPRRD. May mga vice president din na bumabanat sa presidente, pero hindi naggaganito. Nai-impeach ganito, ganyan. Kasi parang wala na bang karapatan magsalita yung vice president kung gagantihan siya, kung gaganti yung gagawin sa kanya. 'Di ba? Mas maganda nga po na nagsasalita siya para kung meron kayong pagkakamali, malalaman nyo. Kaso ayaw nyong malaman, lagi na lang ganito Kapag may nagsalitang laban sa inyo, is nagagalit kayo, pinapatanggal nyo, pinapahuli nyo, pinapakulong nyo. Kaya hindi po gumaganda yung imahe nyo sa mga tao. Naiisip nila, ano to, silent martial law? Ano to, pinipigilan tayo magsalita, ang demokrasya tinatanggal? Ganun po yung nangyayari. 'Di ba? Hindi nyo binibigyan ng kalayaan lahat na magsalita. Manong kung kayo talaga ay inosente, 'di ba? At hindi totoo yung kung ano man pinaparatang sa inyo,
Bakit hindi nyo po patunayan sa harap ng mga taong bayan? Magsalita po kayo ng side ninyo. Kasi ang problema, hindi po kayo nagsasalita. Dinadaan nyo po sa power. 'Di ba? Mas maganda ipakita nyo kung inosente kayo is ipakita nyo sa kanila. Inosente kami at wala kaming ginagawang ganyan. Lagi nyong patunayan sa taong bayan. Yun lang naman ang hinahanap ng taong bayan eh. Maaaring yung nagpaparatang sa inyo, kung mapatunayan yung inosente kayo at maayos ang ginagawa nyo, baka mapahiya pa yun. 'Di ba? Pero hanggat hindi nyo pinapatunayan na hindi totoo yung sinasabi niya o nagiging laban sa inyo, ang iisipin ng mga tao, ganyan. Lalong-lalo na, ipatanggal, ipakulong, impeach, tanggalin natin yan, i-ano natin yan, lahat ng mga kakalaban sa atin, magsasalita sa atin, ipatanggal yan, ipahuli yan, ganon. Kahit ipatanggal nyo po yung 10 tao na nagsasalita ng hindi maganda sa inyo, may 20 pa rin papalit na tao dyan. Hindi po mauubos yan hanggat may mga taong naniniwala na mali kayo. Hanggat may mga taong naniniwala na hindi nyo pa tinatama din yung pagkakamali nyo. Kaya mas maganda, patunayan nyo na lang sa harap ng mga taong bayan. Kasi hanggat ganyan ang ginagawa nyo, hindi mauubos yan. Lahat ng taong babati ko sa inyo, madadagdagan at madadagdagan yan. At yung mga ibinibira nila sa inyo, madadagdagan at madadagdagan lang din. Nandoon na, nakabinbin na sa Korte Suprema. Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon? Dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura. No? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni VP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya'y pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. Talagang gagawin nila lahat para talagang mawala sa eksena si VP Sara. No, gagawin nila lahat para sumama ang tingin ng tao kay VP Sara. Siguro sa inyo, masama ang nagiging tingin ng mga kayo-kayo. Di ba? Pero ang taong bayan, hindi nyo pa rin mabulag eh. Hindi nyo pa rin matusok yung mga mata nila. Di ba? Kaya useless pa rin eh. Wala pa rin nangyayari sa mga ginagawa ninyo. Nasasayang lang ang oras nyo sa kakaganyan. Kailangan nyo ng mataas na boto sa mga susunod. Kailangan nyo ng mga taong susuporta sa inyo sa susunod. Hindi yung mga hindi yung mga partido. Kahit ganong kalakas pang partido ang isama nyo sa samahan nyo, kung ang taong bayan ay hindi kakampi sa inyo, wala pa ring mangyayari. Kaya kailangan hinihilot nyo dyan yung taong bayan, yun ang importante. Ngayon, kung may mga tao, kung may tao kayong, sisirain ko to para ang taong bayan, masira siya doon. Hindi eh. Diba? Kasi nararamdaman ng taong bayan kung ano yung ginagawa ni VP. Diba? At may mga sumusuporta sa kanya, kaya hindi nyo siya basta-basta maaano ng ganun. Kaya nasasayang ang oras. Kailangan yung pabanguhin ng pangalan nyo, kailangan maging maayos. 'Di ba? Kasi tumatakbo kayo eh. 'Di ba? Kailangan nyo ng mga suporta ng tao. Ngayon kung tatanggalin niyo, kung gagawin niyo yan, is matatanggal sa inyo yung suporta ng tao. Nahati na nga eh, 'di ba? Nawala na yung pro Marcos, pro Duterte, nawala na nga yung sama-sama nun eh. Nahati na. Sa ginagawang ganyan, kailangan medyo dumistansya na kayo ng konti sa mga topic-topic na ganyan. Diba? Kasi nakita nyo naman nung naglaban talaga si Leni Robredo tsaka si Bongbong Marcos, nung naglaban silang Vice President, halos dikit lang yung laban nila. So ang ibig sabihin, kung lahat yun loyalist, lahat ng bumoto sa kanya bilang Vice President, ganun lang pala sila karami. 'Di ba? Hindi siya umabot ng 31 million. Paano 'yun? 'Di ba? So kailangan is
Sa taong bayan kayo talaga naglilingkod, sa taong bayan nyo pinapakita yung mga ganyang aksyon. Na ang mga talagang batikusin nyo talaga ay nagpapahirap sa bayan natin. At nilulutas nyo kung ano yung problema ng bayan natin. Hindi si VP Sara. 'Di ba? At ang alam ko, pagdating sa procurement ng mga computers, talagang kinuha niya ang tulong ni Secretary Ivan Uy. Hindi siya pumayag na magka-bidding na ang specifications ay hindi aprobado ng DICT. Kasi nga nagkakaroon ng overprice dahil nga doon sa specification. Minsan mahal talaga yung makina, pero mura naman yung operating system na ilinalagay na walang dahilan para maging napakamahal ng laptop. No? So para maiwasan yan at dahil din ma-eksperto si Inday Sara Duterte dyan, kinuha niya yung advice ng ating DICT. So wala po siyang binid na laptop or anong tawag doon sa isa? Hindi laptop. Yung isa, yung tablet na nag-sangayon ang ating DICT Secretary sa specifications. No? So wala namang issue. So lahat naman po yan ay karapatan yung gawin, pero isipin niyo po ang politika walang forever. Baka mamaya yung inyong ini-impeach maging presidente sa lalong mabilis sa panahon. Lalo na sa mga panahon ngayon na merong question doon sa kalusugan ng presidente dahil nga dito sa pulboronic video at ang mga testimonya ni Cathy Binag. Mga partners, o nga pala. Ako, hindi ko pinag-uusapan yung pulboronic video na yan eh. No? Kasi personal na bagay na yan. Kumbaga personal na problema na nila yan. Diba? Kumbaga ako dyan sa balitang ganyan, sinusubaybayan ko na lang kung ano ang mangyayari talaga. Diba? Kung ano mangyayari sa huli. Kagabi, nakatanggap ako ng tawag galing kay Maharlika. Abay, lumabas na pala yung written expert opinion na yung pulboronic video ay unaltered. Ibig sabihin, authentic. Walang ebidensya na may AI, walang ebidensya na merong alteration. At ito'y binigay na isang eksperto na galing mismo sa Los Angeles na film capital of the world. Kaya dahil film capital of the world siya, lahat yung mga magagaling sa mga video analysis naririyan sa Los Angeles. No? So isa pa po yan na issue na dapat husgahan na naman ng taong bayan ngayon. Marami kasi na naniniwala na. Parang tanggap na nila na gumagamit ang presidente, pero siyempre pinagdududahan pa rin yung video. Yung nandyan na po yung expert opinion ng isang disinterested person, kasi yung DICT at NBI naman, lahat yan under sa presidente. Ano ngayon ang magiging husga ng taong bayan dyan sa pulboronic video na yan? So, tignan po natin yan. Yan na yung ang papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Yung authentication ng pulboronic video na po pwedeng maisa publiko. Tinatanong lang ngayon. Mas maganda kung ano Ito, nagiging ano talaga, syempre, may mga taong naniniwala, may mga taong hindi naniniwala dyan. Mas maganda na lang siguro is magsalita na lang about dyan. No? Talagang dapat yan ang dinidepensa o paglaban kung totoo ba yan o hindi. Nasa sa kanila na yan. Ayaw kong pag-usapan yan kasi personal na bagay yan. Mahirap talagang manghimasok kasi sila yung mas nakakaalam dyan. Ibinabalato ko na yan talaga dun sa mga nag-a-analysis talaga niya na mas may alam. Sa ibang mga vloggers na mas may alam dyan. Katulad ni Attorney Harry Roque, sa mga di ba? At saka ano na nila yan? Sa kanila na yan. Hindi ako para magbigay pa ng komento tungkol dyan. Ata ni Maharlika Bodjakera doon sa kumpanya kung okay lang ilabas pati yung pangalan ng kumpanya nila, no? Kasi syempre may mga iba hindi pumapayag. Ang pagkakaintindi ko kasi yung unang nag-authenticate niyan, hindi pumayag na yung kanilang findings isa publiko dahil ayaw nila makalagkad sa kahit anong issue ng politika. Pero ngayong nandiyan na po yung authentication na yan, kinakailangan tanungin na naman ng presidente, Mr. President, nabibigay kami sa iyong katahimikan. Authenticated na po. Bagamat ang sabi ng mga tao nyo sa DICT sa NBI na deepfake, ay ito na po ang expert opinion na isang dalubhasa, na isang dayuhan, na wala pong pakialam sa politika ng Pilipinas. So may nagpapatunay dito na totoo daw yung video na yon. Yun lang masasabi ko. Nagsasabi, totoo
unaltered ang pulboronic video. Paano na po yan? Siguro naman po, ibibigay nyo na ang katotohanan sa taong bayan. Madali po magpasinungaling, sabay hair follicle test nang mawala na pong issue. Pero kung kayo aamin... Ayan, kung hinihingi na yung hair follicle test na yon, para matapos na yung issue na yan, gawin na lang. 'Di ba? Para matapos na. Kung mag-negative, tapos na. Sarado na yung usapan na yon. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko na patunayan na lang kung merong akusasyon na ibinabato. No, mas maganda kaysa kumilos ng ganito, ganyan. Ay kailangan patunayan ko. Ngayon kapag napatunayan na inosente o walang ganoon, o saka siya kumilos sa paraan na alam niya na kung paano mapaparusahan o maano yung mga taong gumawa sa kanya noon. 'Di ba? Ganun yun eh. 'Di ba? Pero hangga't umiiwas doon sa mga kung ano-anong test na sinasabi, syempre hindi pa rin mawawala ang kaisipan ng mga tao sa ganyan eh. Kaya kailangan talaga patunayan. 'Di ba? Kasi unang-una sa ganyang issue, syempre pagkatao mo ang nasisira. Tapos syempre leader ka ng isang bansa, masisira yung pangalan mo ng ganyan. 'Di ba? Ano yung masasabi ng ibang mga leader ng bansa sa ibang bansa, 'di ba? Na mayroon kang issue na gano'n, 'di ba? Magiging pangit. Kaya mas maganda kung patunayan na lang. 'Di ba? Para kung ano man yung lumabas sa hula, o edi tanggapin. 'Di ba? Kung negative, ayan. Kung ano, ayun. Tingin ko naman po, ang mga Pilipino, mapagpatawad. Nung minsan po, naalala nyo, si Gloria Macapagal Arroyo, napakatindi ng nahuling ebidensya sa kanya. Hello, Garci. Pero siya ay I am sorry. At ngayon, naging kongresista pa at nung minsan ay naging House Speaker pa after the I am sorry. So, ang importante lang po sa Pilipino, magpakatotoo. Kumbaga dito sinasabi na kung merong mang pagkakamaling nagawa, is hindi masamang humingi ng tawad sa taong bayan. Maganda rin yun. Di ba ang pagpapakumbaba talaga, no, is nakakadagdag ng pogi points yan. Yung inaamin mo yung pagkakamali mo, kung meron man na nagawang pagkakamali, mas maraming taong bibilib dyan. Hindi para may nalaman silang hindi maganda sa'yo para pandirihan ka. Di ba? Pwede mong i-explain sa kanila kung saan yan, kung bakit ganyan, bakit nangyari yun. Di ba? Kung sakasakali lang naman. 'Di ba? Hindi naman para sabihin ng mga tao, ganun ka ba? Ganun. Siguro yung iba, yung mga tao na pasosyal, yung matataas ang mga breed sa ere, matataas ang breeding, parang gano'n. Siguro ganyan nung maging, naku, ganun. Pero alam nyo, mas bumibilib ang mga tao sa taong mapagkumbaba, yung marunong tumanggap ng pagkakamali. 'Di ba? Yun ang magpapaangat sa iyo. 'Di ba? Magulat. Sabihin ang katotohanan at po pwede naman po magpatawad, lalong-lalo na kung magko-commit naman po na magpapagamot. Dahil ang drug addiction, ayon po sa World Health Organization, ay isang serious illness. At partner, dahil yan po ay serious illness, no, kapag umamin ng ating presidente, abay kinakailangan talaga ibigay ng kompleto ang estado ng kalusugan ng presidente. Yan po ay ayon din sa ating salagang batas. At habang hindi siya nasa tamang estado ng kalusugan para mamuno, pwede naman maging acting lang. Acting president, hindi naman ibig sabihin forever hindi na siya maging presidente. Siguro after rehab, pwede naman bumalik muli, no? Dahil ang Inday Sara naman come on. Talaga naman po hindi naman yan na gahaman sa kapangyarihan. Nagbigay nga sa inyo para maging presidente. Kung di naman siya nagbigay, siya ngayon ang presidente, di ba? So, ang importante... Yung masama nga, sinasabi ng iba, gahaman sa kapangyarihan yung mga Duterte. Diba? Sinasabi gahaman. Diyos ko naman, kung gahaman yan, presidente si FPRRD, hindi na nila papayagang may pumalit pang iba. Bakit yung anak ko? Gagawin yung vice president, presidente ako, kayang-kaya kong kontrolin yan. Diba? Pwedeng gawin yung FPRRD pero hindi niya ginawa. Pantakin mo, napakadali lang, kukontrolin niya. Pero si VP Sara, alam naman natin, may mga supporter. Ang dali nilang anuhin yun, dali nilang laruin yung laban na yun, pero hindi nila ginawa. Bagkos mas pinili nila na sumuporta sa kung ano yung hakbang na ginagawa ni PBBM noong mga panahon na yun. Hindi sila kumontra. Diba? Kahit si FPRRD, ayaw niya nga mag-vice president si VP Sara kay PBBM, pero walang nagawa si FPRRD dahil nasunod pa rin ang kagustuhan ng kanyang anak. Diba? Sinuportahan pa rin ni VP Sara si PBBM. So wala nang nagawa si FPRRD, sinuportahan niya na lang din
'Di ba? So wala akong nakikita doon sa sinasabi na takam ang mga Duterte sa kapangyarihan. 'Di ba? At yung sinasabi, ayan, gustong i-impeach si PBBM, gustong mawala ng mga DDS, gustong mawala ng mga Duterte. Ay hindi din po ako naniniwala. Dahil si Tatay Digong nga, ang gusto ni Tatay Digong, magtrabaho ka. Ituloy mo ang trabaho mo. Ayaw nila na mawala ang presidente ng ganun-ganun na lang. Hanggat maaari, itama ang mga pagkakamali hanggat maaga pa. Yun lang naman ang gustong iparating ng mga Duterte sa lahat eh. 'Di ba? Hindi nila sinasabi na papalitan ka na ng anak ko, ganto, ganyan, Vice President yan. Papalitan ka na yan, gusto ko nang palitan yan. Kailangan gawin na nila lahat ng paraan. Kung tutusin, kayang-kayang gawin ng mga Duterte lahat ng paraan para labanan ang presidente. Kayang-kaya ipunin ng mga Duterte ang mga tao at lumaban sila, maghasik sila ng kung ano-ano para gawin nilang lahat para mapababa ang presidente, pero hindi gumagawa yung mga Duterte ng ganon. Siguro meron silang maisog rally pero napakapayapang rally lang nun. Inilalabas lang nila, voice out lang nila kung ano yung nararamdaman nila sa mga sarili nila. Pero hindi sila nanggugulo o ginugulo nila ang gobyerno dahil hindi naman nawawala talaga yung mga rallying mga ganon. 'Di ba? Yung ibang mga rally nga ang gugulo eh. Mga nagsusunog pa ng kung ano-ano. Pero sila hindi. Karapatan magsalita ng mga tao. Karapatan ng mga tao na inabas kung ano yung nararamdaman nila. 'Di ba? Kalusugan. Unahin ang kalusugan. Bukod doon sa umano'y cocaine video, attorney, hanggang ngayon wala pa tayong naririnig na sagot o tugon o reaksyon ng Administrasyong Marcos doon sa mga pahayag ni Cathy Binag. Hinggang nga dito sa issue. Cathy Binag, doon may lumabas pang ganun. Kaugnay nga kay Pangulong Bobo Marcos. Tingin ko nayayanig talaga sila dyan kay Cathy Binag kasi talagang insider si Cathy Binag. No? In fact, bago pa siya lumabas doon sa interview kay Maharlika, may larawan na nagpapakita doon sa birthday ni, sino ba yung naiulat na girlfriend ni Congressman Sandro Marcos? Yun ba yung Barbie na tinatawag? Parang invited lang ata siya. Invited siya. No? Pero lumabas na, yun nga, nandun pa si Cathy doon sa birthday na yun. No? So talagang umiikot siya doon sa sirkulo ng mga alta kung na bibilangan na ating first family. No? So kaya sila natataranta kasi wala naman pwede mag-deny na talagang naging partner sila ni Tony Boy Florendo na alam natin na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni PBBM Jr. mula pa noong mga unang panahon. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbulakay Banat News Updates at syempre nadinig natin yung boss na yun na nagbulakay, Attorney Harry Roque. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.